Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Attorney Rowena Guanzon 39 minutes ago. Sabi niya, "It's creepy among many. It's just them, ha?" Ipinakita lang ni Attorney Guanzon ang mga pictures ng rally, dambuhalang rally ng Iglesia ni Cristo noong January this year, yung peace rally nila laban sa panawagan ng iglesia, laban sa impeachment ni BP Sara. Akala ko nga, kasi nakalagay dito 1.8 million attended the rally ng iglesia. Akala ko ito nang bago. Ito pala nung January. Sandali, pakita ko. Ito yung mga pictures, Grabe. All over the country to, but ang pinakamalaking gathering nila is sa Luneta. 1.8 million ang estimate ng PNP yung nag-attend sa Luneta lang. Yung other parts of the country. So, estimate ko lang, halos sobra 2 million, baka abot pa ng 3 million INC members ang nagrally noong January laban sa impeachment. So ito ngayon, although hindi pa kumpirmado, kaya marami nang nagsasabi, itong November 16, 17, or 18. Ano bang araw yun? Usually, it falls on a Sunday, yung rally ng iglesia. Tignan ko yung kalendaryo, Okay, November 16 is a Sunday. So, most likely, yung rally na yan is November 16. May vlog, video ni Attorney Roque, sinasabi niya November 16 or 17. Meron ding pro-BBM vlogger na si Attorney Jesus Palces na banggit din niya sa kanyang post na mag-rally daw INC, KOJC at GIL laban sa mga Marcos. Lalo na itong korupsyon na ito. Nako, kakabahan na sila nito. Kasi yung trillion peso march spearheaded by Dilawan, Kakampings, and of course the Catholic Church. Kakaunti, hindi masyadong marami. Ito ang tunay. Basa lang tayo sa mga comments, Jolly Boy Aquino. The first rally was held simultaneously across Luzon, Visayas, and Mindanao. If the administration calls for one focus solely in Manila, it won't just be massive, it will be monumental. Sana nga, focus na lang sa Luneta para mas maganda yung dating. Kailang masyadong magastos naman para sa mga kapatiran nating INC. But believe ako sa INC talaga. Kung ano yung direktiba ng main church nila, ang executive minister, pupunta talaga. May kaibigan ako, taga Cotabato, may kapatid siya sa Baguio. May rally sa vegan. Yung kapatid ng kaibigan ko from Baguio City, nagbiyahe papuntang vegan. That was nung January. Ganon sila united. Sumusunod talaga sa direktiba. And that's good to me. Nakakainggit yung kanyang unity ng isang religious group. And ang iglesia naman, tahimik ito Pag walang problema, wala lang. Very silent lang ang iglesia ni Cristo, sumusuporta sa gobyerno. But ito nang nangyayari, wala na. Tama na, sobra na. Nagsalita na nga sila nung last month ba yun? Nagsalita yung spokesperson nila, Brother Edwin Zabala. Hindi na, pinahayag na nila ang pagkadisgusto sa nangyaring talamak na korupsyon. And I believe na totohanan na ito. Massive, monumental rally.
Jerry D. Sana sa katapusan ng buwan, simula ng pagbabago. Espina Arlin. Siaro Attorney Bing. Di kita makulbaan si Bangag ba? Banatan niya si Mot. Denzel Ihaw-Ihaw. Hindi po ako INC, pero share ko lang po ha. Noong kumandidato ako way back 2010, nagdala po ako ng sulat. From the different parts of the country po yata yan. Shell Purisima, huwag nilang ismulin ang INC at Muslim pagdating sa botohan dahil nagkakaisa po sila. Engineer Sibulino, marunong sila sumunod sa pamunuan. Joser Maglasan, di kasi tinatablan ng hiya itong ngagba. Angelo Castillo, baka naman pwede ulit gawin yan. Robert Handog, wait po, November 16 to 18. Hehehe. Yan ang nalaman ko kay Attorney Roque. Kumpirmado na, sabi sa post ni Attorney Roque. Kailang, wala pang formal announcement. So, tinignan ko yung kalendaryo is 16 is a Sunday. So, most likely, Sunday, o baka 2 days na rally, I don't know. Kasi, grabe na talagang nangyari. Kailangan kumilos na ang sambayan ng Pilipino kasi itong ginagawa ng administrasyong ito is, cover up lang, pantapal lang. ICI nila. May tiwala pa ba kayo sa ICI? Ako, wala na. Niloloko tayo. Yung hearing nila na private hearing, ayaw nilang ipakita. Tapos si Saldico, nirekomenda ng sampahan ng kaso si Saldico. Yes, okay lang, masampahan. But where is Saldico now? Kung nandito sana siya sa bansa, okay sana dahil pag sinampa ng kaso at nag-issue ng korte ng warrant of arrest, pwede siyang makulong. At least mahimasmasan ang galit ng taong bayan. Ang problema, ang Saldico nasa ibang bansa. Kawawa na nga siya doon na takbo ng takbo, kailang hindi naman siya makatago sa mga cellphone ng mga kababayan nating Pilipino sa lahat ng panig ng mundo. 2 viral video na siya ngayon, kumakain, mamaya umalis ka agad dahil binidyohan siya ng isang Pilipina. Yung isa naman doon sa kalsada. Kung talagang, bakit hindi nila pauwiin si Saldico? Yan lang. Hanggat hindi nila pinapauwi Saldico, lahat ito, sarsuela, drama-drama lang. Kaya huwag tayong magpabudol ulit sa administrasyong ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako at na itong mga tribong ito nakawawa ang kanilang kalagayan, tumutulo na ang kanilang mga bubungan, makapagpatayo naman ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ug karon human na gyud pagatop sa balay ni auntie ug maayo na gyud nga tan-awon. So dili na sama gani nga mga buslot na ang yangiro. So karon maayo na. So kini si auntie usan ni siya kabalo nga wala na niya kakayahan sa pagpuli sa iyang atop apan karon nalipay siya nga natagaan siya giro. Salamat nga napulian na gyud akong atop. Mabainting ko na ni katuig. Nagayag na. Oo. Salamat.
sa Ginoo ang naghatag ani. Oo. So pila na di anti ka tuig nga nabalo ka na? Upat pa man na bulan. Upat pa ka bulan. Oo. Oo, so kuan gyud anti ba dugay-dugay nang wala mo nakapuli og atop, namatay na lang si angkol. Oo, dugay-dugay na. Among atop. Oo. Lagi. So pila ka buki mong anak ante? Upat. Upat. So tanan na nakapamilya ante. Tanan na. Ay, so ang nagpuyo karon, ikaw ra sa imong balay nagpuyo karon. Ako ug akong mga apo. Ikaw ug ang imong mga apo. So pila na da imong edad ante? 57 o 55. 55 ka na. Oo, so kuan na gyud ante ba? Pila na ka buki mong apo ante? Unom. Unom na. Oo, sige. So salamat kay ante. Salamat sa paghatag sa sin. Oo, kay makabid.